Sa pambungad na eksena, ipinakilala sa atin si Jack, isang dating sundalong Amerikano na ngayon ay nagtatrabaho bilang hitman ng CIA. Kasalukuyan siyang nasa Morocco upang tapusin ang isa sa kanyang mga target. Pagkatapos ng kanyang ehersisyo sa umaga, binuksan ni Jack ang kanyang laptop at nalaman mula sa kanyang kliyente na ang kanyang target ay darating sa paliparan alas 11 ng umaga at balak tumuloy sa isang hotel. Gusto ng kliyente ni Jack na patayin niya ang target bago pa ito makarating sa hotel. Lumabas na ang target ni Jack. Si Omar ay isang leader ng teroristang grupo na paulit-ulit na gumagawa ng mga teroristang aksyon sa Amerika. Matapos marinig ang impormasyong ito, agad na naghanda si Jack ng kanyang mga armas at nagmadaling pumunta sa paliparan. Hindi nagtagal, dumating si Omar sa paliparan kasama ang maraming bodyguard at nagtuloy sa hotel. Samantala, minamatyagan na ni Jack si Omar at handa nang isagawa ang kanyang plano. Sa parehong oras, napansin ng dalawang lokal na investigador na may sinusundan si Jack, kaya sinimulan nila itong habulin. Habang sinusundan ang target mula sa likuran, napansin ni Jack na sinusubukan siyang pigilan ng mga investigador, dahilan upang magsimula ang isang habulan sa pagitan nila. Habang hinahabol, bumaba si Jack mula sa kanyang sasakyan at tumakbo sa isang makitid na eskinita kung saan naghihintay na ang isang sasakyang inihanda ng kanyang kliyente. Sa huli, matagumpay na nakatakas si Jack mula sa dalawang investigador at nagtungo sa hotel ni Omar. Hindi nagtagal, dumating si Jack malapit sa hotel kasabay ng grupo ni Omar. Ginamit ni Jack ang isang high-tech na smartphone na ibinigay ng kanyang kliyente upang ilock ang lahat ng sasakyan ng grupo ni Omar na magbubukas lamang pagkalipas ng 20 segundo. Sa loob ng panahong iyon, nilapitan ni Jack si Omar at binaril ito. Matapos matagumpay na mapatay ang kanyang target, nagtungo si Jack upang makipagkita sa kanyang kliyente na si Lee, isang ahente ng CIA na madalas kumuha sa kanya para sa mga delikadong misyon. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Lee kay Jack na kailangan niyang patayin ang isa pang target sa England at inutusan siyang sumakay agad ng eroplano papunta roon. Pagpasok nila sa loob, nakita nila ang dalawa pang hitman at sinabi ni Lee na makikipagtulungan si Jack sa kanila upang isagawa ang misyon. Nang marinig ito ni Jack, tumanggi siya at sinabing mas sanay siyang mag-isa at hindi niya kailangan ng kasama. Gayunpaman, sinabi ni Lee na kakailanganin niya ang mga ito dahil ang target ay isang illegal na arms dealer na nagbebenta ng armas sa mga terorista. Ang arms dealer na ito ay minsan na ring nagtangkang patayin ang Pangulo ng Estados Unidos, kaya magiging mahirap para kay Jack na tapusin ang misyon ng mag-isa. Ipinakita ni Lee ang isang litrato ng arms dealer at sinabi na ang pangalan nito ay McKnight. Dagdag pa niya, ang tanging taong nakakaalam ng kasalukuyang kinaroroonan ni McKnight ay isang lalaking nagngangalang Hassan. Upang mahanap si McKnight, kailangan muna nilang matagpuan si Hassan na mas madali umanong hanapin. Pagkatapos nito, ipinakita ni Lee ang iba pang larawan ng mga taong karaniwang kasakasama ni Hassan. Nakilala ni Jack ang isa sa mga kaibigan ni Hassan na si Dayton matapos makita ang mga larawan. Sinabi ni Jack na si Dayton ay isang dating sundalong British na iniligtas niya noong digmaan sa Afghanistan. Dahil dito, nagpasya si Jack na magtungo sa nagpunta si Jack kay Dayton upang agad mahanap si Hassan. Pagdating nila sa England, agad dinala ni Jack ang dalawa niyang bagong kasamang hitman sa bahay ni Dayton. Habang nasa biyahe, nabanggit ng isa sa mga kasama ni Jack na alam niyang may asawa ito, nakakapanganak lang ilang araw pa lang ang nakalilipas. Tinanong niya kung bakit hindi na lang magretiro si Jack at maglaan ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Sumagot si Jack na magre-retiro rin siya at babalik sa Amerika kapag natapos na ang misyong ito. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa bahay ni Dayton na masayang niyakap si Jack habang inaalala ang pagkakataong iniligtas siya nito noong digmaan sa Afghanistan. Ipinaliwanag ni Jack na sila ng kanyang dalawang kasama ay nasa isang misyon ng CIA upang alisin ang isang illegal na arms dealer na si McKnight. Gayunpaman, bago nila matunton ang kinaroroonan ni McKnight, kailangan muna nilang makipagkita sa isang lalaking nagngangalang Hassan. Sinabi ni Dayton na kilala niya si Hassan at alam niya kung saan ito matatagpuan, ngunit itinuring niya itong parang kapatid. Kaya kung si Hassan ang habol ni Jack, hindi niya ito isusumbong. Pinaliwanag ni Jack na hindi si Hassan ang target nila kundi ang isang mafia boss at napagkasunduan na kakausapin lang nila si Hassan at hindi sasaktan. Dahil dito, pumayag si Dayton na dalhin sina Jack at ang kanyang dalawang kasama sa bahay ni Hassan. Pero may kondisyon, kakain muna sila ng tanghalian ng sabay-sabay. Samantala, pinatawag ni McKnight ang isang tauhan na nagbigay sa kanya ng maling impormasyon. Matapos ang ilang tanong, walang pag-aatubiling inutusan ni McKnight ang kanyang mga tauhan na patayin ang traidor. Bumalik naman sa grupo ni Jack na kasalukuyang, sinasamahan ni Dayton papunta sa bahay ni Hassan. Pagdating nila, nadiskubre nilang nagkuntsabahan sina Dayton at Hassan kay McKnight, dahilan upang sumiklab ang putukan. Sa kaguluhan,
napatay ni Dayton ang isa sa mga kasamahan ni Jack. Nang aakto na si Jack para gumanti, narinig nila ang mga sirena ng pulis, kaya napilitan siyang tumakas kasama ang natitirang kasama. Tinagtagal, nakipagkita muli si Jack at ang kanyang kasama kay Lee. Sinabi ni Jack na dalawa na lang sila ngayon matapos silang ipagkanulo ni Dayton at patayin ang isa nilang kasama. Samantala, nakipag-ugnayan si Dayton kay McKnight at ibinalita na 3 hitman ang ipinadala ng CIA para patayin siya. At isa ay napatay na niya, kaya 2 na lang ang natitira. Nang marinig ito, inutusan ni McKnight si Dayton na agad tapusin ang natitira pang 2, kapalit ng malaking bonus. Nalaman din ni McKnight na si Dayton ay may-ari ng isang kumpanya ng seguridad na siya ring inupahan upang maging proteksyon niya habang nasa England. Samantala, nadiskubre ni Lee na si Dayton nga ang may-ari ng nasabing security company na siyang nagpapatunay na siya ang tagapagtanggol ni McKnight. Natuklasan rin ni Lee ang lihim na opisina ni Dayton, kaya agad niyang nilapitan sina Jack at ang natitirang kasama niyang si Samuelson. Ipinaliwanag ni Lee kina Jack at Samuelson ang lahat ng kailangang nilang malaman tungkol kay Dayton bago sila ipinadala sa opisina ng kumpanya ni Dayton upang makakuha pa ng impormasyon tungkol kay McKnight. Habang papunta sa lihim na opisina, sinubukang tawagan ni Jack si Dayton. Nagigil si Jack kay Dayton dahil sa pagkakanilang sa isang pinuno ng sindikato. Nang magkausap sila, sinabi ni Dayton na negosyo lang ito at pinayuhan si Jack na bumalik na lang sa Amerika bago siya mapatay. Ngunit sagot ni Jack, uunahan muna niyang patayin si Dayton at ibaon ito sa lupa. Dahil dito, palihim na pumasok sina Jack at Samuelson sa lihim na opisina ni Dayton upang hanapin ang kinaroroonan ni McKnight. Ngunit napansin ni Dayton sa CCTV na may sumalakay sa kanyang opisina, kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na pumunta roon. Samantala, patuloy sa paghahanap ng impormasyon sina Jack at Samuelson. Sa kasamaang palad, wala silang nahanap kaya nagpasya silang magtanim ng bomba bago umalis. Pagkalabas ng opisina, sinabi ni Samuelson kay Jack na panoorin muna nila mula sa malayo kung ano ang magiging reaksyon ni Dayton. Pagdating ni Dayton at ng kanyang mga tauhan, napilitan si Samuelson na pasabugin ang bomba. Galit na galit si Dayton nang masira ang kanyang opisina at nangakong papatayin sina Jack at Samuelson sa lalong madaling panahon. Habang tila kontento sina Jack at Samuelson, gumamit sila ng ibang ruta para makatakas. Makaraan ng 1 oras, hiniling ni Jack kay Samuelson na gamitin ang kanyang telepono upang magpadala ng mensahe kay Dayton. Nang matanggap ni Dayton ang mensahe, agad niyang inutusan ang kanyang hacker na subaybayan ang telepono ni Jack. Pagkatapos itong matrace, inutusan ni Dayton ang lahat ng kanyang tauhan na maghanda upang tugisin agad sina Jack at Samuelson. Sa kabilang banda, bahagi ito ng plano ni Jack upang akitin ang mga tauhan ni Dayton papunta sa kanya. Pagkatapos ay inutusan ni Jack si Samuelson na kontakin si Lee upang alamin ang lokasyon ng Great ang lugar kung saan sila makakalaban ng malaya. Matapos suriin ang iba't ibang lugar, iminungkahi ni Lee na akitin nila ang mga tauhan ni Dayton sa isang abandonadong pabrika na malapit sa kanilang base. Magpapadala rin si Lee ng 2 ahente ng CIA upang tumulong sa kanila. Makalipas ang kaunting oras, dumating sina Jack at Samuelson sa abandonadong pabrika kung saan nila natagpuan ang 2 ahente na ipinadala ni Lee. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad nilang inihanda ang kanilang mga baril at pumasok sa loob ng gusali na pinamumunuan ni Lee. Ilang sandali pa, dumating ang mga tauhan ni Dayton at nagsimulang pumasok sa loob ng palihim. Habang magsisimula na ang labanan, pinaalalahanan ni Lee sina Jack at Samuelson na huwag patayin si Dayton dahil siya lamang ang nakakaalam kung nasaan si McKnight. Subalit, bigla na lamang naputol ang komunikasyon ni Lee, kaya nawalan siya ng kakayahang gabayan ang dalawa. Sa kabutihang palad, sa gitna ng labanan, nagawang mapaluhod ni na Jack at Samuelson si Dayton at agad siyang nahuli. Sa kasamaang palad, nabaril si Samuelson, kaya napilitan si Jack na unahin ang kanyang kaligtasan. Habang lumalala ang sitwasyon, sinamantala ni Dayton ang pagkakataon upang tumakas. Dahil dito, napilitan sina Jack at Samuelson na lumikas mula sa pabrika. Makalipas ang 1 oras, natagpuang patay ang 2 ahente ng CIA na ipinadala ni Lee. Samantala, sinunggaban ni Dayton ang isa sa mga telepono ng mga ahente at tinawagan si Lee. Pagkakonekta nila, tinakot ni Dayton si Lee at sinabing pagkatapos niyang patayin sina Jack at Samuelson, siya naman ang susunod niyang hahanapin. Ngunit sagot ni Lee, hindi titigil ang CIA sa paghahanap kay Dayton maliban na lang kung makikipagtulungan ito sa kanila. Narinig ito ni Dayton at sinabing papayag siyang makipagtulungan kung kapwa sila makikinabang. Sa madaling salita, nakipagkita si Dayton kay Lee sa isang tiyak na lugar at sinabing handa siyang isuko si McKnight kung babayaran siya ng doble ng bayad sa kanya ni McKnight.
Hiningi rin ni Dayton na ibigay sa kanya sina Jack at Samuelson dahil winasak ng mga ito ang kanyang opisina. Agad pumayag si Lee dahil personal siyang galit kay McKnight at gagawin ang lahat para lamang mahuli ito. Kinabukasan ng gabi, inutusan ni Lee sina Jack at Samuelson na lusubin ang isang bangka sa may lawa sa paniniwalang doon nagtatago si McKnight. Lumapit sina Jack at Samuelson sa bangka at pinabagsak ang maraming bantay, ngunit wala si McKnight doon. Tanging ilang tauhan lamang niya ang naroon. Habang papaalis na sana sina Jack at Samuelson, bigla silang napalibutan ng mga tauhan ni Dayton at nagkaroon ng matinding putukan. Sa kalagitnaan ng labanan, tinukso at ininis ni Dayton si Samuelson upang madala ito sa emosyon. Dahil sa kahihiyan, lumabas si Samuelson mula sa kanyang taguan at nagpaulan ng putok sa lahat ng direksyon. Sa kasamaang palad, naubusan ng bala si Samuelson at napalibutan siya ni Dayton. Hinamon ni Samuelson si Dayton sa isang suntukang laban at tinanggap naman ito ni Dayton. Habang nangingibabaw si Samuelson sa laban, biglang bumunot ng baril si Dayton at pinatay siya. Samantala, si Jack na ngayon nag-iisa ay nagdesisyong huwag nang sumugal pa at tumakas, lalo na't marami pa rin ang tauhan ni Dayton. Sa madaling sabi, bumalik si Jack kay Lee at ipinaalam na patay na si Samuelson at wala si McKnight sa bangka sa may lawa. Agad nagpakita ng pagsisisi si Lee dahil sa maling impormasyon na naibigay niya tungkol sa posibleng kinaroroonan ni McKnight. Gayunpaman, sinadya ni Lee na magsinungaling kina Jack at Samuelson upang matiyak na sila ay mapapalibutan ng mga tauhan ni Dayton. Hindi inakala ni Jack na si Lee at Dayton ay nagkakotsabahan. Samantala, galit na galit si McKnight kay Dayton dahil nabigo itong patayin si Jack. Hindi natuwa si McKnight dahil binayaran niya si Dayton ng malaking halaga, ngunit pumalpak ang misyon. Lumabas na natatakot si McKnight kay Jack na kilala sa kanyang pagiging mabagsik at ayaw niyang makaharap ito at mapatay. Narinig ito ni Dayton at agad niyang inatasan ang kanyang dalawang pinakamahusay na sundalo na bantayan si McKnight, habang siya at ang iba pang tauhan ay tutugisin si Jack. Bumalik naman tayo kay Lee na iminungkahing hanapin na lamang nila ang pamilya ni Dayton. Sa pag-aakalang kung makikidnap ang mga ito, ay mapipilitan si Dayton na isiwalat ang kinaroroonan ni McKnight. Makalipas ang ilang minutong paghahanap, natuklasan nila ang tirahan ng pamilya ni Dayton. Sa una ay nag-aatubili si Jack dahil ayaw niyang idamay ang mga inosente sa kanilang misyon, ngunit napilit rin siya ni Lee na sumunod sa plano at agad silang lumarga. Gayunpaman, matapos umalis si Jack, agad nagpadala ng mensahe si Lee kay Dayton na nagpapahiwatig na isa yung patibong para sa kanya. Nang matuklasan ni Dayton ang bitag, agad niyang inutusan ang ilan sa kanyang tauhan upang salubungin at harangin si Jack sa daan patungo sa bahay ng kanyang pamilya. Sa madaling sabi, inatake si Jack ng ilang tauhan ni Dayton habang nasa daan. Sa kabutihang palad, nagawang talunin ni Jack ang lahat ng madali. Kinidnap pa nga niya ang isa sa mga tauhan ni Dayton upang malaman kung paano nila nalaman ang pupuntahan niya. Sa takot, umamin ang lalaki na si Lee mismo ang nagbigay ng impormasyon. Matapos marinig ito, kinuha ni Jack ang telepono ng lalaki at nagpadala ng mensahe kay Dayton. Kunwari, siya ang lalaki at iniulat na napatay na si Jack ng kanyang mga tauhan. Tuwa-tuwa si Dayton sa natanggap na mensahe at ngayon ay plano niyang ipahuli si McKnight at ibigay ito kay Lee. Dahil dito, tinawagan ni Dayton si Lee at sinabing patay na si Jack. Inimbitahan niya si Lee na pumunta sa taguan ni McKnight, ngunit pinaalalahanan din siyang huwag kalimutang dalhin ang kabayarang napagkasunduan. Maya-maya, dumating ang mga tauhan ni Dayton sa pinagtataguan ni McKnight. Ngunit nang sinubukan nilang palibutan ito, nalaman nilang nakatakas na si McKnight at ang dalawang tauhan na iniatas ni Dayton upang bantayan siya ay patay na. Dumating rin si Lee sa parehong oras at halatang dismayado kay Dayton dahil isinakripisyo niya si Jack pero nakatakas naman si McKnight. Sinubukan ni Dayton na pakalmahin si Lee at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si McKnight. Sa kalaunan, natuklasan ng hacker ni Dayton na patungo si McKnight sa isang lokal na paliparan. Kasabay nito, tumawag si McKnight kay Lee at inutusan siyang lakasan ang volume ng kanyang telepono. Sa tawag, tila inamin ni McKnight na alam niya ang sabwatan ni na Dayton at Lee mula pa sa simula. Dagdag pa rito, sinabi ni McKnight na niloloko lang si Dayton ni Lee dahil hindi naman niya kayang bayaran ang napagkasunduang halaga. Hiningi niya ito dahil alam niyang si Lee ay gumagawa ng misyon para sa pansariling paghihigante at hindi dahil ito ay opisyal na utos mula sa CIA. May personal na galit si Lee kay McKnight dahil pinaslang nito ang kanyang ama. Pagkatapos, dinukot ni Lee ang isa sa mga tauhan ni Dayton bilang patunay sa sinabi ni McKnight. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumitaw si Jack at nagdulot ng kaguluhan. Sa insidenteng iyon, nagawang patumbahin ni Lee ang lahat ng tauhan ni Dayton
habang patuloy pa ring nakikipaglaban si Dayton kay Jack. Sa huli, natalo ni Jack si Dayton at napatay. Ito, matapos matalo ang grupo ni Dayton, nagtungo sina Lee at Jack sa paliparan upang habulin si McKnight. Bagaman alam ni Jack na niloko siya ni Lee, pinili niyang panatilihin ang kanyang profesional na ugali. Dahil sa huli, kliyente pa rin ito na madalas humihire sa kanya. Paulit-ulit humingi ng tawad si Lee, ngunit pinili ni Jack na manahimik. Samantala, nakarating na si McKnight sa paliparan at naghahanda ng tumakas mula England patungong Russia. Sinabihan siya ng kanyang mga tauhan na darating ang kanilang inupahang eroplano sa loob ng 20 minuto. Makalipas ang kaunting oras, dumating na rin sina Jack at Lee malapit sa paliparan. Inutusan ni Jack si Lee na manatili sa sasakyan habang tinatapos niya ang huling bahagi ng kanyang misyon, ang tuluyang wakasan si McKnight. Tahimik na pumasok si Jack sa lugar at naglatag ng bomba. Sa parehong oras, narinig niya ang tunog ng paparating na eroplano. Napansin siya ni McKnight at agad siyang pinaputukan kaya nagkaroon ng bakbakan. Sa gitna ng putukan, na-activate ni Jack ang bomba bago niya tuluyang hinabol si McKnight sa runway. Inatake ni Jack ang mga tauhan ni McKnight at nagkaroon ng isa pang matinding labanan. Sa mga sandaling iyon, pilit sumakay si McKnight sa eroplano at pinilit ang piloto na agad lumipad. Sa kabutihang palad, na-neutralize ni Jack ang mga bodyguard ni McKnight at sinubukang harangin ang eroplano gamit ang isang kalapit na truck. Nang makita ni McKnight na nakaharang ang jet, bumaba siya at sinalubong si Jack. Muntik na siyang banggain si Jack gamit ang isa pang sasakyan, pero nakaiwas si Jack sa huling sandali. Sinamantala ni Lee ang pagkataong at binaril si McKnight na ikinagulat nito. Sa kasamaang palad, tinamaan din si Lee ng maraming bala. Bago siya tuluyang bawian ng buhay, nagpasalamat siya kay Jack sa pagtulong niyang maghiganti laban kay McKnight. Nang dahil dito, nalungkot si Jack dahil wala na siyang matatanggap na bayad. Patay na si Lee. Ngunit, dali-daling sumakay si Jack sa jet at inutusan ang piloto na ihatid siya pabalik sa Amerika. Sa huli, lubos ang tuwa ni Jack nang makita niya ang lahat ng pera ni McKnight sa loob ng eroplano. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Salamat sa panonood, kaibigan. Please subscribe and share my videos for more recaps.